Sa gabi pong ito, sa gabay at tulong po ng Holy Spirit, pag-aaralan po natin at uunawain natin yung concept ng consecration o sa Tagalog yung pagtatalaga o paghahandog o pag-aalay ng ating buhay, of course, sa layunin po ng ating Diyos. So, hayaan niyo pong pamagatan natin ang ating pag-aaralan this evening na The Call to Consecration. Ang call to consecration ay hindi lamang po isang religious act, kundi isang process ng pagbabago kung saan lubos nating isinusuko ang ating buhay sa Diyos. Napakahalaga po nun. We can never be a good disciple kapag hindi naman talaga tayo consecrated sa ating Panginoon. Dapat talaga araw-araw iniaalay natin, inihandog natin ang ating buhay para mapaglingkuran natin siya to the best of our ability. So, ang consecration po ay, again, very important to para sa isang disciple. So, let's look at point number 1, understanding what consecration is. Okay? Sa Romans chapter 12 verses 1 and 2, nakasulat po, I'm sure familiar na po kayo dito, and so dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Sa mga verses po na ito, nakikiusap po, nagsusumamo si Paul sa mga mananampalataya na ibigay ang kanilang mga sarili, ang kanilang katawan bilang mga handog na buhay sa Diyos. Ang pagtatalaga o paghahandog na ito ay nangangahulugan po ng lubos na pagsuko sa kalooban ng Diyos. I say it again, lubos na pagsuko sa kalooban ng Diyos na hahantong sa pagbabago po ng ating isip. Ang consecration ay hindi po pagtulad o pag-ayon sa pag-uugali ng mga tao sa mundong ito, kundi ito po'y pagyakap sa pagbabagong ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. Ayon nga po kay Charles Spurgeon, consecration is not the giving of ourselves to God. It is the acknowledgement that God has taken us and that we have surrendered ourselves to Him. Sa 1 Peter chapter 2 verse 9 naman po mababasa natin, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Now, sa 1 Peter chapter 2 verse 9 naman, tinawag po ni Peter ang mga mananampalataya bilang mga taong pinili, mga maharlikang pari at mga mamamayan ng Diyos. Pinili po tayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag natin ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa atin mula sa kadiliman tungo po sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. So, what a privilege it is actually. Ano po? Napakapalad po natin na tayo po ay pagkatiwalaan ng Diyos. Now, tinawag at itinalaga ng Diyos tayo to reflect His character at ibahagi po ang kanyang pag-ibig sa ating kapwa. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 21, if you keep yourself pure, you will be special or you will be a special utensil for honorable use. Your life will be clean and you will be ready for the Master to use you for every good work. Kaya kailangan natin talagang mamuhay ng may kabanalan. Mga kapatid, kaibigan, dapat maging magandang halimbawa tayo sa lahat ng tao, hindi lang sa loob ng church, kung hindi maging sa loob ng ating tahanan, at ganoon din naman sa mga workplaces ninyo o kaya sa mga school grounds nyo. Kailangan makita talaga yung kaibahan natin. Now, ang instruction po ni Paul kay Timothy sa verse na ito ay nagbibigay diin sa kahalaga ng personal holiness at consecration. Kaya dapat alaga natin ang ating sarili sa daily devotion. Dapat alaga natin ang ating sarili sa pagbabasa ng Word of God, sa pananalangin sa Diyos, at syempre sa paggawa ng mabuti just to please and glorify our Lord. Ang isa pong consecrated life ay kinakapalooban ng kabanalan at kahandaan para magamit ng Diyos sa lahat po ng mabubuting gawa. So dapat we should be always ready na gumawa ng mabuti. Because who knows, baka yun lang ang pagkakataon na makita ng Diyos o makita ng tao ang Diyos sa pamamagitan po natin. Now let's go to point number 2, the cost of consecration. Sa Luke chapter 14 verse 27, nakasulat po, and if you do not carry your own cross and follow me, you cannot be my disciple. Matindi itong statement na binitawan na ito ni Jesus.
So kailangan talaga maging handa tayo na mag-sacrifice. Meron tayo kanya-kanyang cross na binubuhat, kapatid, as we follow Christ. Dahil kung hindi, siya na rin nagsabi, you cannot be my disciple. Sa verse naman po ito, ine-emphasize ni Jesus ang cost of discipleship. You see, ang consecration ay nangangailangan ng pagtanggi o pagtakwil sa sarili. Pagpasan sa ating krus at pagsunod natin kay Jesus ng buong puso. Wala tayong wini-withhold. Dapat ibinibigay natin ang lahat ng ating makakaya. Nangangahulugan po ito ng sacrifice. Nangangahulugan po ito ng commitment at pagsunod nga po sa tawag ng Panginoong Jesucristo. Ang consecration ay patuloy na pagpapasakop sa kalooban at pangunguna ng Diyos, regardless of personal cost. Dito talaga, hindi mo na iisipin yung kapakanan mo Wala nang mas mahalaga sa iyo kung hindi ang pagsunod sa Panginoon at ang paglingkuran siya, ganun din ang ating kapwa. Dapat willing tayong i-give up everything that we have just to please our Master. Sa Mark chapter 8 verses 34 to 35, mababasa naman po natin, then calling the crowd to join his disciples, Jesus said, if any of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross, and follow me. And then sa verse 35, if you try to hang on to your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake and for the sake of the good news, you will save it. Now sa mga verses naman po ito, binanggit ni Jesus ang tungkol sa consecration and of course yung cost of discipleship. Ang pagsunod kay Kristo ay nangangailangan po ng total surrender ng ating sarili. And of course, willingness na embrace natin yung cross, symbolizing self-denial, sacrifice, and even obedience. Ang tunay po na consecration o pagtatalaga ay kinakapalooban po ng pagtalikod sa ating sariling kagustuhan at pagyakap sa tawag ng ating Panginoong Yesus na sumunod sa Kanya ng buong puso. Sa Galatians chapter 2 verse 20, nasabi po ni Apostle Paul, my old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Alam mo, grabe yung consecration ng ating Apostle Paul. Ano po? Considering po na siya ay galing sa isang very powerful na sect as a Pharisee, siya po ay talagang well-learned when it comes to the scriptures. Talagang siya po ay iginagalang. And he was also called a Pharisee of Pharisees. At siya po ay instrumental din sa persecution ng mga early Christians. Remember? Pero nung mamit niya, na-encounter niya si Jesus on the road to Damascus, actually po, nagkaroon talaga ng transformation sa kanyang buhay. At naging very eager na siya na talagang makilala niya ng lubusan si Jesus. Minsan nga nasabi pa niya I counted everything as rubbish or I counted everything as garbage just for the sake of knowing Christ. So iniwan niyang lahat. Kinalimutan niya ang dati niyang pagkatao, ang kanyang position, ang kanyang power, ang kanyang wealth, maging yung kanyang fame for the sake of knowing Christ. Sana maging katulad din po ang attitude natin ni Paul, na talagang i-consecrate natin ang ating buhay sa ating Panginoon at nang mapaglingkuran natin siya nang meron talagang excellence sa ating buhay. Now let's go to point number 3, living a consecrated life. Alam ko malayo pa tayo when it comes to living a consecrated life. Kasi masyadong maraming disturbances, masyadong maraming distraction along the way on a day-to-day basis na tayo po'y kinakaharap. Amen? Kaya talagang hindi natin masasabi na tayo talaga totally living a consecrated life. Marami pa tayong dapat baguhin sa ating mga sarili sa tulong, of course, ng Holy Spirit. Doon po sa 1 Thessalonians chapter 4, verses 3 and 4, nakasulat po, God's will is for you to be holy. So stay away from all sexual sin. Then each of you will control his own body and live in holiness and honor. Sa verses naman pong ito, pinapayuhan ni Paul ang mga mananampalataya na mamuhay ng may kabanalan at naka-align sa kalooban po ng Diyos. Always remember that we are serving a holy God and it is His desire for us to live just like Him, to be holy just as He is. Ito po yung nangangailangan ng pagsusumikap, pagtsatsaga tungo po sa kabanalan.
Kailangan intentional tayo dito. Kapatid, napakaraming tukso sa paligid natin. Ito po'y nangangailangan din ng pamumuhay ng mayroong pong takot sa Diyos and of course empowered by the Holy Spirit. Basahin po natin na nakasulat sa Hebrews chapter 12 verse 14. Work at living in peace with everyone and work at living a holy life. For those who are not holy, listen to this, will not see the Lord. Grabe ang warning na yan, kapatid. Those who are not holy will not see the Lord. So binibigyang diin sa verse po na ito na ang paghangad ng kabanalan ay isang mahalagang aspeto ng consecration o pagtatalaga. Ito po ay kinakapalooban ng aktibo nating pagsisikap na mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao as much as possible at pagpapakabanal. Ang pagiging banal ay mahalaga para makatagpo natin ng Diyos at maranasan natin ang kanyang presence sa ating buhay. Sa 1 Peter chapter 1 verses 15 to 16, mababasa po natin, "But now you must be holy in everything you do, just as God who chose you is holy. For the scriptures say, you must be holy because I am holy." Actually, kinokot po rito ni Apostle Peter, yung nakasulat po sa aklat po ng Leviticus or sa Book of Leviticus chapter 11 verses 44a hanggang sa verse 45. Basahin po natin. "For I am the Lord your God, you must consecrate yourselves and be holy, because I am holy. For I, the Lord, am the one who brought you up from the land of Egypt, that I might be your God. Therefore, you must be holy, because I am holy." So dito talaga makikita natin yung emphasis na binibigay ng Diyos sa mga Hudyo nung kapanahunan po ni Moses. At ito naman po ay in-echo ni Apostle Peter sa 1 Peter 1:15 to 16. At hanggang sa ngayon, ito po ay nag-i-stand na dapat po natin maging pamantayan. At dapat din i-desire din po natin talagang tayo ay maging banal tulad ng ating Diyos na banal. Ano po? Dapat maiba tayo doon sa mga taong nananahanan ngayon sa mundo. Dapat makita yung kaibahan natin. So bilang mga pinili ng Diyos, huwag nating kalimutan na tayo po'y tinawag upang salaminin ang kanyang kabanalan at mamuhay na sumusunod sa kanyang mga utos. Sama-samang ipinapahayag ng mga verses po natin po mga binasa at tinalakay ang kahalagahan ng consecration o pagtatalaga ng ating buhay sa Diyos. Isang buhay na ibinukod para sa layunin at kaluwalhatian ng Diyos. Now, listen carefully. Bilang mga disciples ng Panginoon, tayo po'y tinawag para yakapin ang ating identity as a royal priest or as royal priest, patuloy na magpakabanal, laging maging handa na magamit ng Diyos, talikuran ng ating sarili at sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. A call to consecration na isang divine invitation para sa isang mas malalim na pakikipagrelasyon sa Diyos. Now, by the way, kamusta na po ang relasyon natin sa Diyos? Kapatid, kaibigan, kamusta na? Now, sa araw pong ito, siyasatin natin ang ating puso at ikomit ang ating sarili sa layunin ng Diyos. Lubos na nating isuko ang ating buhay sa kalooban ng Diyos at i-embrace natin yung transformative power ng consecration. Let us seek His presence daily, allowing Him to sanctify us and use us for His glory. Tayo po'y mag-pray. Dearest God and Heavenly Father, once again kami po'y nagpapasalamat o Diyos sa pagkakatawag mo sa amin, and what a privilege indeed, Panginoon, na meron po kami. We are so honored, my Lord, despite the fact that we believe, my Lord, and we know na we are really undeserving. But praise God because you have made us deserving because of what your Son, Christ Jesus, did for us at the cross of Calvary. Maraming salamat po, Panginoon. At hayaan mo lagi namin po itong maalala. Ipaalala sa amin to ng Holy Spirit na we should live a consecrated life in this filthy world, Panginoon. Lord, salamat po. At kami po i-equip mo, Panginoon, at kami gamitin mo to spread your word, Panginoon, to preach your word in season and out of season with great courage. Lord, salamat po, Panginoon, at kami nga po ay merong kalayaan na ikaw po ay itanghal sa aming mga buhay. May bahagi ka sa aming kapwa, Panginoon, especially dun sa hindi pa nakakakilala sa iyo. And most especially, Lord, dun sa mga mahal namin sa buhay, mga kamag-anak, kapamilya, magulang, mga kapatid, mga anak, Panginoon, na hanggang sa ngayon ay hindi pa nagsusuko ng buhay sa iyo.
Nawa makita nila sa amin, Panginoon, yung kaibahan, Panginoon, ng buhay namin ngayon na nasa amin na si Jesus at ang iyong Holy Spirit compared, Panginoon, do sa dati naming buhay. Upang ito ay magbigay sa kanila, Panginoon, ng tanglaw o liwanag, Panginoon, na tunay nga binabago ng Diyos ang mga lumalapit sa Kanya. Again, my Lord, continue to bless each one of us. Pagpalain mong bawat isang narito nga po, Panginoon. At sa mga may sakit, may karamdaman, bigyan mo sila ng kagalingan. And tomorrow, my Lord, ihanda mo po ang bawat isa sa amin to serve you with gladness in our hearts. Makapag-invite pa po kami ng mas marami pang tao upang lumawak pa, Panginoon, ang iyong kaharian dito po sa lupa. Cause us to occupy till you come, my dear Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Glory to God.